Mula sa pagkabata, ang paniniwala nating lahat ay good feeling o mabuti o magandang pakiramdam ang pag-ibig o pagmamahal. Totoo na kung tayo ay minamahal, maganda ang ating pakiramdam. Maganda rin ang ating pakiramdam kung tayo ay nagmamahal. Ngunit hindi ang ating nararamdaman ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay pagpapasya at paggawa ng mabuti sa dapat nating ibigin. Ang pagpapasya at gawang ito ang pinagmumulan ng magandang pakiramdam. Hindi maganda ang ating pakiramdam tungo sa ating kaaway o sa gumawa sa atin ng masama o sa humihingi sa atin ng ayaw nating ibigay. Ngunit sinabi ng Panginoong Hesus, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawa ninyo ng mabuti ang mga napopuot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, at ipanalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo. Hindi natin masusunod ang Panginoong Hesus kung ito ay dapat gawin gamit ang pakiramdam. Ang kailangang gawin ay magpasya. Anong pagpapasya? Ang gumawa ng mabuti sa taong dapat ibigin. Pansinin ang mga salitang ginamit ng Panginoon. Gawan ninyo ng mabuti, pagpalain ninyo, ipanalangin ninyo, bigyan mo. Upang tayo ay makaibig, hindi pampaganda ng pakiramdam ang ibinigay sa atin ng Diyos. Ang ibinigay niya ay mismong kanyang pag-ibig. Tayo'y umiibig dahil Diyos ang unang umibig sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na namatay para sa ating kasalanan at kanyang muling binuhay upang ang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nang tayo ay sumampalataya kay Jesus, ay ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay niya sa atin. Dahil ang Diyos ay mabuti, tayo ay gagawa ng mabuti gamit ang kanyang pag-ibig na inilagay niya sa ating puso. Huwag kayong magkautang ng anuman sa kaninuman, kundi mag-ibigan sa isa't isa, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakatupad na ng kautusan. Ang mga utos na huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at kung mayroon pang ibang utos, ay nauuwi sa salitang ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang si Kristo ay mamatay para sa atin noong tayo ay mga makasalanan pa. Dahil ito ang pag-ibig ng Diyos na inilagay niya sa ating puso, kalakip ng pag-ibig natin sa ating kapwa, ang pagpapatawad sa nagkasala sa atin. Lahat ng pait, galit, poot, pag-aaway at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Sinabi ng Panginoong Hesus, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ano ba ang pag-ibig sa ating sarili? Hindi pag-ibig sa ating makasalanang sarili. Tayo ay ipinakong kasama ni Kristo at hindi na tayo ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa atin.
Ang buhay na ikinabubuhay natin ngayon sa laman ay ikinabubuhay natin sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa atin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin. Ang pag-ibig ni Jesus ang pag-ibig sa ating sarili. Sinabi niya, kung paanong minahal ako ng Ama ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo, upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo, at ang inyong kagalakan ay malubos. Ito ang aking utos, na kayo'y magmahalan sa isa't isa, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumaatin nawang lahat. Amen.